usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. I solemnly swear that I will faithfully In a prosperous and free democracy can be built in the Philippines upon the rules of war, prestige of a man, and the American way of life. Más hermosa lección de diplomacia. All this kindness, all this courtesy. They cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of our people. But I was not fighting for lawyers, but for the people. Nakakadalang-dalang na bumubuo sa isa-sampung kongreso. In times of financial and economic stress, I, Rodrigo Rojas Duterte, fulfill my duties as President of the Philippines. Maayong gabi sa tanang nagtanaw sa atong programa Politics and Beyond. Ako si Eric Espina. Kuha na po ta, Sabado na po karong adlaw, hinaot na mo'y mapupo sa atong gamay nga programa sa tali sa sud sa usa ka oras. O kay init magyug kayo nga atong pamulitika karon kay sus, pila na lang ka adlaw, eleksyon na gyud. Di na gyud mapuggan ang kuan pinili ay so ang kuan titulo sa atong programa karon 2025 Senate. Og ang atong kuan gi dapit karong adlaw, kuan ni siya mura ni siya apil na ni siya sa pamilya sa CCTN o daghan na gud kayo ni siyang giagian siyang kinabuhi. So pwede nato ni siya pangutan-on sa tanang mga butang apil kandidato pagud siya pagka-senador karon. So comebacking Secretary Bert Gonzales, former National Security Advisor and Department of National Defense Secretary. Welcome back, sir. Oo, sir. So, yung sir, yung una kong tanong is 2025, May 12. Will this be a crossroad or will this be a watershed moment for Philippine politics? Pwede ko ba sagutin dyan na may counting introduction? Siyempre, sir. Alam mo, may mga kinakausap ako sa religious community. Ang nasasabi ko, kasi every election, kunyari the church, yung mga NGOs, lagi siyang gumagawa ng yung parang mga seminars about how to yung sa voting sa election. Yes. Tinuturuan ng ating mamamayan how to be good voters in the country. Sabi ko, baka naman sa dahil nga sa nararamdaman ko sa mga kababayan natin, baka this is about time na tingnan naman natin bakit ba kasi may mga nagrereklamo na ang mga kababayan natin pagka during yung discussion sa election, kikinig naman. Dapat honest, bilihan, walang cheating, ganon. Nakikinig yung mga botante natin. May mga mock elections pa sila. Nare-reflect pa doon na para bang binoboto yung tingin ng mga nag-i-sponsor nung training sa election, tama. Pero pagkatapos naman, pagdating ng election, sinasabi lang, tuloy pa rin yung ayuda, tuloy pa rin yung sabi na, bakit naman ganyan ang mga taong bayan natin? They are very disappointed about the kind of electorate we have. Okay. Ang nasasabi ko, baka naman ganyan nagbe-behave yung ating mga electorate, ating mga kababayan. Kasi, kung titignan mo naman, wala naman tayong maingat at tamang proseso sa pagpili ng kandidato. Ang eleksyon natin ngayon, kung sino lang magkagusto na tatakbo, ipipresenta na sila. Sila ang nagsasabi na tama silang kandidato. At kung may partido man, kadalasan yung mga partido binibili because it's a common requirement. There is no real institution that focuses
on really selecting or pre-selecting the candidates para pagdating naman sa taong bayan, may pagpipilian. Kaya sabi ko, kung ganyan ang behavior ng ating mga electorate, kasi ang tingin nila, ay pare-pareho lang naman yan eh. So what's the point? So, kaya, ang gagawin nila, ay di maghanap buhay nila ng konti, tumatanggap ng ayuda, etc. Sabi ko, baka naman, it's about time na baguhin naman natin ang focus. Ang pagbigyan natin ng atensyon, yung pagkapalakas ng isang institusyon na mamimili ng kandidato bago ipresenta sa taong bayan. Na mayroon sila, kunyari sa Amerika, di ba, meron silang Primaries. may mga primaries. Oh, yes. Sa ibang bansa, meron silang political parties, Oo. nagkakaroon ng mga convention, at saka namimili talaga sila ng maaayos na kandidato. Kaya pagdating sa harap ng taong bayan, may choices. Mahirap kasi sa tingin ko na pilitin mo yung mamamayan na magkaroon ng sentiment about good elections, good practices. Kung ang inihaharap mo na ba kandidato, Wala rin. Wala rin. Wala rin. Kaya hindi magkatagma yung proseso eh. Sabi ko, baka panahon na para tingnan natin itong problema na to. Bakit hindi nagtutugma? Hindi mo naman masasabing mahihina yung nagbibigay ng voters education sa atin, COMELEC mismo. Imagine, mga respetadong institusyon like the church. Bakit hindi nagkakatugma yung ating lessons sa voters, yung sa pagpatry ng ating botante at saka resulta ng eleksyon? Sabi lang, bakit dami-dami na nating voters education tapos paglabas, tignan mo na yung mga kandidato hindi pa rin tamang leaders. Naisip ko lang, paano magiging tama? Hindi naman natin sinala yung mga kandidato na ipinipresent sa taong bayan. Sabi ko, palagi ko, ang problema ngayon ay yung proseso na ang ating pagtuunan ng pansin, yung pre-selection na nangyayari sa mga mature democracies. Para huwag nating sisihin yung taong bayan kung bakit ganyan ang choice. Walang pagpipilian eh. May sinabi kayo last time nung naging guest ko kayo dito, and I have not heard anybody say this, na let's not blame the people. Ako, I'm saying, Actually, tayong lahat, sir. Di ba? May kasalanan nito kasi meron tayong mga pagkukulang. hindi natin, kaya nga. Naigiya yung sambayanan eh. Sinisisi natin sila na ang resulta ng eleksyon ay laging mali. Paano ang pinagpipilian ay parehong mali? Parehong mali, tama nga. So sabi ko, bakit lagi natin silang sinisisi? Sabi ko, maybe it's about time. There's something wrong. Kasi alam mo, hindi mo pwedeng ipilit sa sambayanan yung mali. Sa tingin ko, ang pagpili ng proseso ng pagpili ng mga kandidato ay mali. Ngayon, merong isang solusyon yan if you would like to learn from lessons of other countries. The maturity of political parties. Kasi ang political parties, namimili talaga yan ng mga kandidato na alam nila kung tatanggapin man sila ng botante ay tama. Tama, nagkakaroon ng yung matching ba ng tamang kandidato sa tamang gusto ng tao. Yung sinasabi nyo, sir, is hindi lang pagpili ng partido, vine-vet talaga yung kandidato. Vetting process. Tapos, ako niyan, ang kandidato, talagang nakikitang naglingkod na sa mga mamayan. Kaya tanggap ng taong bayan niya. Kaya yung mga survey, dito sa atin, iba yung objective ng survey. Yung sa ibang bansa, ang survey, tinitignan kung tugma ba ang hinala ng mga partido sa kaisipan ng sambayanan. Pinagtutugma yan eh. Kaya kailangan lang yung survey para makita talaga. These are important formal processes na palagay ko dapat nating ipasok sa ating electoral process. Huwag yung pilitin natin na pinapaganda mo ang ugali at moralidad ng bumuboto. Hindi mo naman inaayos yung pagpipilian nila. Paano mangyayari dyan? Yung kakainin po nila, depende kung ano ihain mo. Siyempre, yan ang ibig kong sabihin. Now, about your question. Talagang naghahanap ng taong bayan ng tamang pagkain na kakain. I think, kasi ako, hindi naman ako popular eh. Di ba? Yung criteria ng ating electoral system ngayon, I don't fit. In fact, I feel sometimes
malungkot kasi para ka nag-iisa. Di ba? Iba yung takbo ng pamumulitika ko. Pero alam mo, napaka-warm. Ang init ng pagtanggap. Kahit na ng mga politiko mismo. Pag nakikita mo naman, ako kung minsan nagkikriticize ako sa mga politicians natin. I talk about corruption, etc. And yet, yung nararamdaman ko sa ikot ko nationwide, ang hinahanap nila, bago. Hindi lang sa bago. Tamang kandidato. Tamang kandidato. Maganda po yung sinabi ninyo dahil ito po yung naisip ko kanina. Noong unang panahon, may kasabihan tayo, the best and the brightest. And usually, pag best and the brightest, at least may academic background. Yun ang pinagmamalaki ng Pilipino noon. May tinapos yan, academic background, may karanasan, may track record. Tapos, natanggap ng isang partido na nire-respeto din, no? Pati nga family background na pag-uusapan ng mga ano, di ba? Ng mga lumang pag-ano, di ba? Pero ngayon parang wala na yun eh. Parang ang nangyayari eh, sino ba yan? Kilala ba yan? Hanggang doon na lang yata o ano ba nagawa niyan? Alam mo kasi, itong araw, hindi lang natin napapansin yun. Pero yung mga humaharap na kandidato sa atin, dumaan yan sa mahabang proseso. Mga veterano na yan ng mga partido. At saka yung partido doon, hindi yung partido na lumalabas lang pagpanahon ng eleksyon. Ang mga kita mo naman dati natin mga partido, di ba? Talaga buhay na institusyon yan. At iyan ay talagang nagsasanay na mga posibleng maging leader ng bansa. Yan ang nawala. Kaya tapos, ang ginagawa natin, tinuturoan natin yung butante. Wala namang kasalanan yung butante. Tama. Ang may kasalanan yung proseso na dapat. Yung preparasyon sa pagpili ng tamang leader, yun ang nawala. Matatandaan ko tuloy yung pelikula, sir, na Angelito, 20 minutes, postscript ng Antonio Luna. Ang nakalagay doon, ano ba pinipili natin, pinuno o idolo? Maganda yan. Maganda yan, di ba? Yan ang gusto ko nga. Kasi ang nangyari sa atin, yung mga kumakandidato, ang nagdidesisyon para sila kumandidato, sila mismo. Hindi natin alam kung anong intensyon. Yung iba may magandang intensyon, pero yung iba wala nang magawa sa buhay kasi yaman lang, ang pera, naiinip, so gusto nang sumama sa eleksyon. Pero hindi, nawala yung institusyon na talagang nagpo-proseso para ang ating mga kababayan. Ang pinagpipilian ay parehong magaling. In fact nga nun, nahihirapan. Correct. Totoo yan. Nahihirapan pa. Pwede ba? Ito, at saka ito parehong magaling eh. So, pag pumili sila ng isa, hindi nagkamali. Kasi parehong magaling. Parehong magaling eh. Kaya nga, tingnan mo, nung araw talaga, kaya nga ako, pati sa pagpili yan ng mga opisyalis ng gobyerno, kaya nga ako, sa totohanan lang, si President Cory, gusto ko maging isang cabinet member ng panahon niya. Pero sabi ko, wag po. Kasi bata-bata pa po ako, kulang po ako sa experience. Humanap na lang po tayo na. Sayang. Hindi, kasi yun ang aking tingin. Yun ang background nyo. Background ko, tingin ko, pag naging sekretary ka ba, hindi memorize yung mga pangalan mo sa lahat ng eskwelahan, di ba? So, tingin ko napakataas ng criteria. Secbert, di ba si Secretary Kit Tata, ilang taon po? Pero magaling. Magaling din naman kayo siguro. Magaling si Kit. Pero ako naman kasi talaga, ito, totoong istorya to. Pinatawag talaga ako ni President Cory. Gusto niya maging member ako ng kabinete niya. Sabi ko, ma'am, hindi po pwede. Kaya nga meron naging isang cabinet member dahil sa akin dahil nagharap ako para sa kanya. Ganun po? Kaya sabi niya, tatanungin ko kayo mamaya. Mamaya. Sabi ko sa'yo kung sino yung na-appoint na secretary. Sino yung... Dahil meron akong pinresenta sa kanya. Alam mo, napakaganda ito, karanasan na ito. At papangalanan ko na kasi namatay na. Secretary of Labor eh. Si Bobby Sanchez? Hindi, si Bobby Sanchez ang papalitan. I see. Noon. Kaya tumagya ako doon. Sabi ko, siguro ang maganda dyan si Johnny Tan. Presidente ng Federation of Free Workers. Known internationally as a good, honest, talaga, decent labor leader. Dinala ko yan kay President ko. Ano po nangyari? Nakakatuwa yung ginawa ni Johnny Tan.
Oo. Sabi niya, Cory, alam mo, kaya ako nandito sa labor movement kasi kasama niya sila Father Hogan eh. Oo, okay, Sabi okay. niya, kasi nakangailangan ng tamang leader ang labor movement. Oo, oo. Eh pag ginawa mo ako Secretary of Labor, Wala silang leader. tinanggalan mo ng Pinuno. isang leader na concerned talaga sa mga Okay, gagawa. oo. Kaya sabi niya, pasensya ka na, Cory, dito lang ako sa mga maggagawa. Okay. Mananatili ako dito sa sektor ng maggagawa. Iyahanap na lang kita ng isang Secretary of Labor. Oo. Yun. Kaya yun, doon, humanga ako kay Johnny Tan. Kasi siya talaga, of the right age, of the right experience, pwede siya mag-Secretary of Labor, pero pinili niya na ipinakita niya na importante din ang labor movement. Nagpaiwan siya sa sektor. Nagpaiwan siya sa sektor. Okay. Secretary Bert, tanong ko sa inyo, no? What is at stake for 2025? The last election, any learning curve sa pagbalik sa atong programa Politics and Beyond? Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Everyday, pagising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Okay, nagbabalik at ang ating programa Politics and Beyond. Kausap po rin po natin si Secretary Bert Gonzales na tumatakbo pong senador para po sa ating bansa. Secretary, ano po ang what is at stake sa 2025? Ito na ba po ang katapusan ng ating eleksyon? Or ang 2020 o replay lang ito para sa 2028 na yung mga tatakbo din, yun din ang mga more or less ang pipiliin ng sambayanan? Alam mo, yung mga seryoso tatakbo sa 2028, dapat pakiramdaman nilang mabuti ang underlying sentiments na nasa ilalim nito election of 2025. Mm-hmm. Tama ka eh. Ito turning point ito. Mm-hmm. Ito ang signal ng pagbabago ng politika. Mm-hmm. Ang mga politiko na hindi makakaunawa kung anong implikasyon ng eleksyong ito sa sentimiento ng ating mamamayan, hindi magiging mabuting leader ng bansa. Kasi dito dahil lumalabas na yung sentiment ng tao. May nagugulat ako eh. Kasi nga, wala ito yung paghahangad ng bagong politika. Kasi medyo yata na naunawaan natin ng ating mga kababayan na ang politika talaga ang hadlang sa pag-unlad ng bayan. Nakita na nila there's something fundamentally wrong with our political practice. Hindi po nagpapalakas ng isang bansa itong ating pamumulitika, no? Bagkus ay nagpapahina pa nga, no? Nagpapahina, sumisira pa. Oo. Dumating na, alam mo kasi, ang nangyari kasi ngayon, I think na itong election na to, at saka yung dami ng resources na hawak ng mga politiko na nagpa-participate dito sa election na to, umabot na sa hangganan ng pasensya. Ika nga, tatanggapin pa rin
business as usual pa rin ang eleksyon na to. Mhm. Pero yung tindi ng, yung sa loobin ng kababayan natin, ito yung ayaw natin eh. Mhm. Pero sige lang kasi hirap tayo, nagugutom tayo, sige lang. Pero tingin ko ito yung turning point talaga. After this election, medyo siguro mapaparamdam na yung mga kababayan natin na hindi sapat itong proseso na ito para magkaroon ng tamang pagbabago sa bayan. Mhm. Marami po tayong mga peligro o hamunin, no? Mga humahamon sa ating pagka-republika. Ang panloob or domestic threats and may external threats. Maganda po yung palagi nyo sinasabi, first world. Pero bago po natin mahawakan yung first world, sa inyong perspektiva po, alam nyo po maraming mga domestic o mga internal problems sa ating bansa. No? Isa na doon yung pamumulitika natin. No? Ano pa po ang balakid sa what is stopping the Philippines from taking off first internally and then externally? Ang masasabi ko, hindi natin mabigyan ng tamang attention yung external dahil because of the internal problem. Kasi kaya ang lumalabas diyan, may dependence yung dalawang issue. Hangga't hindi natin inaayos yung ating internal, hindi natin baka mabigyan ng solusyon ang external threats. Ang problema natin, yung external threats, hindi makapaghihintayan kasi ang factor dyan, hindi tayo lamang. May external forces na gusto ang schedule niyan. Hindi tayo ang nagdi-determine. We're not the sole determinant of the schedule of when war will come, for example. Yes. Hindi natin pakialaman dyan. Hindi rin natin pwedeng sabihin na pwede natin pigilin ang giyera because we don't want it. No? Hindi rin factor yan. No? Kahit anong ayaw natin sa giyera, yung mga gusto ng giyera, sila ang masusunod because they're dominant in the world at saka mas malakas ang puwersa nila. Kaya ang problema dyan, kawawa tayo kung despite our internal problems, tignan natin na seryoso yung external. Yan ang ako, I'm very sad that I'm doing this. Na ipinipilit ko sa mga kababayan natin na maunawaan nila ang kahalagahan na tignan mabuti at seryosohin ang external threat. Kahit na ang ating internal problems ay malaki. Yun ang kaya kung minsan nangyayari tuloy sa akin pag pasalita ako, nag-apologize na ako sa mga kababayan natin, pasensya na kayo. Hindi ko intensyon na kayo takutin. Hindi ko intensyon na hindi kayo matulog sa gabi kasi magkakagyera na sa Pilipinas. Pero these are realities that we have to face. No, kasi bakit naman ako pa ang nagsasabi nito? Kasi yung ating internal political condition, hindi naman nabibigyan ng atensyon na tama ito. So yan ang mga dilema ko sa buhay ngayon bilang isang kandidato. Does the internal threats that continue to weaken our country actually make in the calculus the external problems bigger for us now as it moves faster and we are not in cadence with the realities of the world? You know what is really very disturbing? Nagkataon that yung potential threat sa atin are very good in psychological warfare. Totoo yan. They're very good in destabilizing. Yung soft power, sir. Yung tinatawag na soft power. Yeah. Very good sila dyan. Kaya, tapos, we have an internal problem. Series of internal problems na sometimes it is already difficult to distinguish. Patong-patong na po. Well, it's difficult to distinguish whether the internal problems you're facing are caused by us or by an external force. Alam mo, nakamix eh. Yes. Sabi ko, laking problema nito. Yes. For example, the morality of our young people is affected. Yes. No. Talaga bang ganito na kasama ang pagpapalaki natin ng ating mga anak? O baka naman na-influence lang ng mga pinapanood sa cellphone? Yes. These are serious questions that we need to face. No? Baka naman yung corruption natin sa gobyerno. Kasi nung araw may corruption. Nung araw may nakawan. Ay bakit pagkalaki-laki ng mga ninanakaw ngayon? At saka yung desire ng mga nagnanakaw, talagang sobra. Mas matindi pa ngayon. Matindi ngayon. Bakit?
baka naman yung mga ino-operate talaga nakakasilaw. Eh sino ba ang nakakapagbigay ng nakakasilaw na halaga liban sa ating gobyerno? Diba? Titignan mo yung balanse ng ganyan. So ang sinasabi ninyo, may mga kandidato posible na pinopondohan ng ibang bansa? Or tinutulungan? Tinutulungan na pwedeng consciously or not. Okay. Kasi alam mo, saywar yan eh. Pwede kayang pinapadaan nila sa ibang mga tao kaya hindi diretsong masabi ng politiko na galing doon sa bansa yun? Yes, all of the above. Sabi ko, ano kaya ang gagawin natin dito? Alam mo, dahil sa dami ng problema natin, nakakaiyak na eh. Totoo yan. Talaga. Totoo yan. Na, may mga nagsasabi na kayo, yung mga, alam mo, may mga eksperto na, even from abroad, telling the Philippines, you're being infiltrated, you're like this, like that, like that. Pag tinitignan ko, sasabi siya, Secretary, totoo ba yung mga sinasabi niya? Sabi ko, it's all of the above true. Yes. But at the same time, you have to look at the symptoms and manifestations of this particular attempt. No? Yes. Kasi, can you imagine pag ginyera tayo pa yun? Hindi ko lang alam. Ako naman, sabi ko, well, yung level ng strength ng Pilipino, the love of country of the Filipinos, alam mo, nagko-comfort sa akin. When I go back to centuries of history, talaga namang dinurog tayo with sa kanlipunan natin. But there was a time na kahit ganon, lumabas pa rin yung pagmamahal sa bayan. Kaya admire ko yung mga hero natin. Yung mga nakara, sila Rizal, sila Bonifacio. Kita-kita mo naman, no? Despite all the destructive effort of foreigners in our culture, in our society, may natira pa rin. Talo nga lang. Natalo nga lang. But, nandiyan pa yan. Now, today, I think, iba ngayon sophisticated. Talaga naman, kung titignan mo ang quality ng ating ng lipunan, nakakaiyak. Nakakaiyak. At saka masakit yung mga akala mo nagmamahal sa bayan, kaibigan mo matalik, ganyan, leaders mo. Yung pang nagiging para bang sila pang instrumento ng pagsisira at paggiba ng lipunan natin. This is happening today. Kaya ako ngayon sabi ko, ano ba nangyari dito sa campaign ko? For example, I went to the north, no? Cagayan Valley at saka Isabela. Sabi ko, wow. Yung kinakatakutan ko, for example, food security. Alam mo, import tayo ng import. Yes. Paano? May pag-asa pa ba na makabangon ang ating agriculture para yung self-sufficiency natin sa food ay pwede pang gawin. Kasi nga, yung importation, sinisira niya yung pagtatanim at mga farms, buhay ng mga farms natin. But lo and behold, you have Cagayan Valley, you have Isabela. The land area devoted to agriculture is even bigger than what you see in Central Luzon. It is more than enough to feed the whole nation. Kaya lang, meron sila ngayong kinakatakutan na pwedeng masira. Sabi ko nga sa mga local officials doon, ano ba ang pwede natin gawin para kayong mga taga-Cagayan, mga taga-Isabela, huwag kayong tumigil na maging farmer. Huwag kayong tumigil sa agriculture. Ano ang problema dyan? I thought it's very simple. Kasi ito, sinulat ko to. Parang medyo may pagka-academic. Years ago, I want to classify our crops. Mayroong tinatawag na strategic at ordinary crops. Importante po yun. Pagka-strategic yung crop, huwag natin pabayaan yun. Hindi mo papabayaan yan. Kunyari, palay, rice. Ang sabi ko, since this is strategic, to the point of subsidizing it all the time, we have to consider that this particular crop is strategic, not only to feeding us, but part of our culture. Yes. Yan ang buhay ng ating lipunan. Yes. Kaya pagka ganyan yan, isa lang ang iisipin natin lagi. Huwag nating pababayaan na ang presyo ng palay ay yung
level na lugi yung nagtatanim. Yes, tama In yun. fact, dagdagan mo yung tubo dyan. Yes, yes. That is the way to make sure that the planting of rice continues and will stay. Kasi viable eh. Siyempre, sino ba naman ang pagpirak? Sabi ko nga, isa yan sa gagawin ko. Open tayo. Basta, when it comes to strategic crops, we will be open to the fact that this crop needs to be subsidized. Yes. As this is happening in Japan. Yes, totoo yan. They're paying their farmers to continue farming. Yes. Di ba? Despite WTO, despite everything, wala silang Importante nagsusurvive yung particular aspect sa food process. Kaya sabi ko, kaya ako ngayon, natutuwa ako kasi pinalakpakan ako eh. Sabi ko sa mga taga Isabela, pinayagan akong magsalita sa rally sa Isabela at sa Cagayan. Sabi ko, pakiusap ko sa inyo. Manatili kayo sa agrikultura. Importante yun. Manatili kayo. At yung production nyo, kung po pwede, dagdagan nyo pa. Kasi nakasalalay sa pagkukuntinyo nyo sa agrikultura ang security, food security ng ating bansa. Alam niyo po yung mga lahat na sinasabi ninyo, totoo po talaga yan kasi kahit ilang beses natin ilunod yung ating bansa o ang Pilipino, talagang aakyat lalabas, hindi mo kayang pwedeng kaya kami sa tuloy pag lumabas si tatay naisip ko mahal talaga tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi, right ako. Anyway, yan ang mga nakikita ko na ito yung lessons learned ko. Sabi ko, matalo man ako, parang it's worth it. The campaign is worth it because it's showing us very crucial situations in different parts of the country that will be very important when we begin to plan the future. Ano po yung core core legislation as far as you're concerned? I mean, there's a hierarchy of this, no? It can be a pizza, no, na madami. Pero ano yung pinaka-core na talagang kung nandun ka, yan ang sa Bisaya pa, naghinam-hinam nga ikaw ang yun. Ako ngayon, I'm trying to be smart. Yung utak ko ngayon, kasi alam mo, dahil alam mo na, sinasakyan kong eroplano, Cebu Pacific, laging late. Tapos nagbibiyahe ako ng sasakyan kasi wala akong helicopter, wala akong private jet. So that gives me a time. Reflection talaga. Every place I go, pag nakita ko na at pinag-aaralan ko mabuti, I'm trying to be smart. Pwede ba na yung mga solusyon na ibibigay natin dito sa some of our immediate problems will have positive repercussion on our dream to become first world. Yun ang ginaganyan ko ngayon. Okay. Ginaganyan ko ngayon dyan. Okay, we're going to pause for a few reminders and Politics and Beyond will return with Secretary Bert Gonzales. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu.
Okay, you're back with us in Politics and Beyond, where we're talking to Secretary Bert Gonzales, and he's a candidate for this May election. So we want to probe into his thinking, his thoughts, the ethos of his even very existence if need be. So ano pong mga, actually parang nakakapanghinayang pag tinitignan niyo yung bansa natin, ano? Kasi talaga kasi puro mga there's so much problem and there's so much hope. Yes. Intertwined. Intertwined, kaya kailangan ihimayin mo lang para makita mo ito. Kasi alam mo, isa sa mga tendency natin kasi, kapag gusto nating magbigay ng solusyon, kasi naka-intertwine yung problema at saka hope at saka solusyon. Ang pinopokusan na natin ng attention yung problema. Kaya tuloy, kahit na yung solusyon, hindi na natin itinutuloy. Gagawin mo yan, hindi pwede yan kasi ganito yan. Kasi ganito yan. Hindi na tuloy nabibigyan ng solusyon ang dapat bigyan ng solusyon. Because we are already overwhelmed by the intricate web of corollary problems. Is our people so used to sacrifice and the agony of existence that it is part of their daily lives? Alam mo, hindi ko rin mahirap sabihin eh. Pero ito lang ang masasabi ko na nakikita ko yung desire ng ating mga kababayan para sa pamilya. Para sa mas magaan na bukas. Easier life. They are prepared to embrace the problems of the world. Correct. Correct. Kabigat-bigat niyan. Basta Pinoy. Yeah, talaga. To the point that yung mga maliliit na problema, dahil sinosolo, walang infrastructure for universal solutions or societal approach to problem. Lalo lang silang nababaon kasi ang laki ng gastos nila, maliliit na bagay. Maliit na problema, katakot-takot ang suhol na gagawin. Under normal conditions, yung kunyari, isang bureaucratic problem na kaya-kaya mo solve sa a few hundred pesos, libo-libo ginagastos nila, pa-solve lang. Yan ang nangyayari sa kababayan natin. That is why, yung tinatawag na sacrifice, kumbisa pag nakikita ko, hindi commensurate yung sacrifice. Correct. Sa resulta. Ano ba nangyayari? Tingnan mo. Para bang yung mga kababayan natin parang lagi na lang ipinapako sa krus. Ganun ba yung parang may kasabihan, sir, ayaw lubayan ng hirap yung Pilipino. Parang ganun ba? Kaya nga, walang reprieve. Tingnan tuloy, iba nangyayari. Pag uwi sa Pilipinas, alam mo kung sinong milyonaryo. Hindi bale. Naka-enjoy naman ng konti ang pamilya. Naranasan na konti ang maluwag na pamumuhay. Then balik ulit sa trabaho yan. Pagod yan. Kaya ito, pagdating ng tamang panahon, kung tayo makakuha ng mga tamang leader, walang makakatalo sa atin. Pinanday sa hirap yung mga kababayan natin Talagang tough. Nung panahon noon nila Quezon all the way up to even Ferdinand Marcos, ang palaging napipiling presidente galing sa Senado. Pero nagkaroon po ng shift, no? Maybe, I don't know, maybe that's a sign of the systemic problem that instead of getting senators as presidents, napupunta na tayo dun sa, I'm not using the word scraping the barrel, but we're now looking at local executives as possible presidential timbers. So, hindi ba parang ganyan nakikita natin? Ako, nakikita ko, it doesn't matter anymore. Okay. Kasi, hindi mo masasabi na ang mga senador galing sa isang proseso preparing them to become president. Nobody is prepared for that. Wala na Iba na yung ambisyon May nag-aambisyon pa rin na dahil senador ako ngayon, pwede ako maging pangulo. Of course, but that is ambition. Yes. That is not training. That is not molding. Yes. Hindi katulad ng... Wala tayo nun. We are not molding future leaders anymore. We are giving openings to ambition. Parang ano, sir, may ano nga meron nga nagba-viral, sabi nila pag may problema, bigyan lang daw ng jacket.
Bigyan ng cellphone. Alam mo, I do not want to engage in those kasi alam mo masyado. Pero Kasi baka manalo din yung mga ganyan. ay mananalo. Mananalo. Okay. Anyway, what I'm saying is that yung molding process, yung Wala na. selection process, if we will think in terms of the future of the nation, in terms of really reforming our political system, we have to give special attention to Wala. the molding and to the selection process. Sa Tagalog po, wala na pong naghuhulma. Wala na. Wala na. There's no molding process. Saan mo huhulmahin? Wala na, no? Kasi yung institution na maghuhulma, Oo. kung na yun target of ambition na lang yun eh. Oh, yes. So, wala nang molding process, wala yung delivery. Kaya kung alam mo na-meet ko sa isang forum yung anak ni Grace po. Yes, yes. Wow. Sabi niya, alam mo sir, itong paktilis na ini-engage ako. Sabihin ko lang na apo ako ni Fernando po eh. Panalo na. Panalo na. Oo. Anak lang ako ni Grace po. Panalo na. Pero sir, hindi ito ginawa ko. Nag-aaral ako. I was preparing myself academically. I took the yung National Defense College, pinasok ng mga ganyan, etc. I'm preparing myself. Ayokong gamitin ang aking mga privilege. Wow, sabi ko, galing naman. At the same time, I wish, can you imagine, kung ang nagbibuild sa kanya ay institutional, hindi yung personal lang, then you will have much better leaders. That's where we're suffering in. The equation of the Philippine success story is the Dunsing of the qualitative. Pwede nating ihalal po. Ano ba sir? Bumababa yung mga kalidad ng mga... You see, ang tingin ko, hindi pa nagbabago ang way of thinking ng mga politiko natin. Pero dahil naman na-expose yung ating maraming kababayan sa abroad, nakita nila ibang systems, sila ang nagkakaroon ng qualitative change in their attitude towards politics, in their attitude towards governance. Kaya iyan, I don't know at what point magkakaroon ng talagang breaking point yan, magkaklas yan. And then, iyan ang isa ko naman din pinag-iisipan. Sana, kung magkaroon ng talaga ng banggaan yung national sentiment for real change in politics, in governance versus politicians who fail to appreciate this, sana peaceful. Ito po, likha ko po itong katagang ito. Nasa punto ba tayo dun sa box office politics? Ibig sabihin tumatabo sa takilya kaya gano'n na yung national politics natin. Yan ang sinasabi ko kasi meron tayong isang kandidato, box office hit. Hindi pinapansin ng tao yan. Okay. Umakaway, walang sumasagot na kaway. Nangyayari kayo dyan. Kinukwento to sa akin ha. Okay. Nagpunta dito si ganito. Walang dating. Gustong magpa-picture taking. Ayaw ng mga tao. Dumadating na yan. These are good. Sorry for indications, no? But these are good. These are indications of the desire of our people for better politics. Yan. Do we have to reach that point of extremity in order for us to get back to the center again? Well, alam mo kasi, I think sa mga nadidinig-dinig ko, there are responsible segments of our society na might, for once, o baka naman kasi tinamaan na talaga kasi sobra na. Baka nagsisipag-isip na ano ba? Kailangan baguhin na natin. Maging sensitive tayo sa gusto talaga ng taong bayan. Or, hindi ko masabi na they might do something because of the people. Hindi pa ako convinced doon. But for their interest to survive, they may have to initiate change themselves. And these are influential segments of our society.
looking at world history, Mr. Secretary, no, every country evolved its political system based on, unfortunately, blood. May namamatay na presidente, ilang na-assassinate, may haring napuputulan ng liig, merong minamasakre na isang pamilya. Hindi pa ho yata nangyayari sa ating bansa yan na merong ganun. Merong EDSA revolution, pero it was Philippinized. Would that have changed the political attitude of officials running kung may namatay? Ako, at the highest level, Ako kasi, hindi ko iniisip yung na mangyayari yan eh. Ang iniisip ko, ayaw kong mangyari. Yes. Kaya yung lahat ng preparation sa isip ko, sa pakikipag-usap ko sa mga kumukonsulta o anong dapat mangyari, yun ang ine-emphasize ko. Parang yung bagay na yun, bagamat sinasabi na nakabuti yan sa ibang bansa eh. Oh, yes. Palagay ko sa atin, sa mga Pinoy, irreversible lang damage sa konsensya. Pag may namatay na mataas na tao, pag may pinatay, it was bloody, kung yari bloody. Ay sa akin ko, damaging yan sa kultura natin? Sa kultura natin. Damaging yan. Aha. You know, hindi totoo na when you kill a person, you eliminate a person. Aha. You actually eliminate a particular behavior. Okay. A part of a culture that is committed to life, to love of fellow men. Yun ang mga fundamentals. Yun ang namamatay dyan, hindi lang yung tao. Kaya very important na huwag na tayong umabot dyan. We are not strengthening our institutions. Are we still building institutions or we're just simply creating agencies? We are strengthening the desire of people for change. Okay. We're strengthening the desire. Whether it will become institutionalized is another matter. Ako natutuwa kasi in my ikot also, nakaka-encounter ako ng mga individuals at tingin ko mabigyan lang ng tamang framework. Baka magtulog-tulugan para pagandahin ng bayan. May mga nasasalubong ako eh. Ang nasabi sa akin na take advantage of a campaign period because this is the time when human beings open their minds to politics, to change, to issues that is part of the political system. Parang totoo. What would be the greatest threat to our country? I don't mean in terms of war or acts of war or aggression, but in terms of 2028, maybe and beyond. If hindi yung tinitingnan ko mga prospects for 2028, pag sinunod nila yung klase ng politika natin ngayon, then what will happen to the Philippines is more of the same. So, maaaring hindi tayo magkagulo, pero yung hirap, nandiyan pa din. Yung kawalan ng talagang malinaw na kinabukasan, yung kawalan ng tamang leader, diyan pa din. It will be the same. And I hope not. How would you assess the kind of senatorial candidates? Is it getting better? Is it par for the course? Kung hindi ako kandidato, I'll answer you. Okay. Ay nakakahiya eh. Kung magsasalita tayo dyan. Pero tingin ko, ang masasabi ko lang, not individuals, but as I said, yung ginagawa natin ngayon, baka hindi na effective sa susunod na eleksyon. Yung ginagawa ng mga kandidato natin ngayon, baka hindi na effective. Lalong-lalo na kung may maglakas loob na gumawa ng talagang tunay na alternative group. Kung talaga mamili talaga, tapos ilagay dyan, ay mananalo. Bago po nagkaroon ng itong 2025 election, naisip ko dati, ano kaya patakbuhin natin lahat ng sikat?
I mean, I'm saying, lahat ipagsama-sama para once and for all, magkaalaman lang talaga. para wala nang ilusyon. Mananalo. lahat ng sikat, patatakboy. Mananalo. Lahat sila sikat. Mananalo. Kasi kung natatandaan ko po, yata sa India, may panahon din na lahat ng artista o lahat ng sikat tumakbo. Pagkatapos noon, learning experience ng Indian people na parang ayaw na namin sa sikat, ganun. Alam mo, pwede yan kung hindi dinadaya ang eleksyon. Okay. Kung hindi minamanipulate yung electoral process. Talaga, alam mo, kung malinis lang eleksyon at saka hindi manipulated yung the practice of politics in the country, matagal lang mangyari yan. Matagal lang mangyari yan. Kaya lang, ang taong bayan natin, tinatanggap na rin kasi dahil sa helplessness na kung ano man ang resulta niyan. Okay na lang. Andyan na yan. Parang andyan na yan. Hindi, wala kang magawa eh. You cannot do anything. Yan ang lagi kong nasa sa na-encounter question. Bakit? May magagawa ba tayo? Bakit po, Secretary, yung parang attitude natin is our vision is prescribed by every election period. Hindi tayo lumalampas dun sa punto. Kung gagawa man tayo ng vision, para sa administrasyon na yan. Pag wala na yung administrasyon, wala na naman. Ako sasabihin ko lang sa hindi yabang to quotations lang ito sa mga narinig ko. Ako daw pinakamatalino eh. Okay. Pero, walang tutulong sa'yo. Hindi ka mananalo eh. The criteria is that your abilities or your experience, it's your ability to win. Okay. Now, when you look at the ability to win, yung requirements niyan, malayo sa pwede natin ibigay. Nagkukulang po ba tayo doon sa, palagi natin nadidinig ito noon, civic consciousness equated to civic duty? Kasi magkakaliwat kanan kamay yan eh. As I said, both of that, nauunawaan ng taong bayan natin yan. Okay. Both of those, alam ng taong bayan natin yan. And they wish they will fulfill the requisite of those two. But there is no opportunity. There is no choice. Yun ang problema ng bayan. Would your voice in legislation be better heard? Some people are saying na sayang Secretary Bert sana nagtayo siya ng party list. And then your voice will still continuously be heard in the halls of Congress. Alam mo ba nangyari sa party list natin? Isa yan sa mawawala. Okay. It will disappear soon. Ang laki ng reklamo tungkol sa party list. Dahil ang tingin nila, ang pagkakaintindi ng taong bayan, yung original idea why there is a party list, para ma-represent ang marginalized sector sa halls of Congress. Okay. Para boses ng mahihirap, mga inaapi, ay mapakinggan. Pero sino ang mga kandidato ngayon? Sino tumatakbo sa party list? Kahit kung sabi mo, hindi naman mga bilyonaryo yan eh. Hindi nga bilyonaryo. But the people representing being candidates of the party list, kayang-kayang kumandidato sa ating traditional politicking. Pwede na sa ginagamit lang yung party list as a convenient excuse. Yan, medyo malakas ang reaction negatively sa party list. Party list. Malakas ang reaction. Yun ang dahilan po hindi kayo nakapag-isip na magtayo ng party list nyo para... Hindi rin ako nagtatayo ng party list dahil alam ko anomaly. It's an anomaly in our politics. It should not exist. Parliamentary system dapat yan eh. Oh yes. Sa parliamentary system, tapos ang hindi ko pa sa party list yung hindi naman ini-elect yan eh. Tinuturo, appointed? Appointed by the party. Yes. Kasi ang party list kasi, sa pagkakaintindi ko, ay composed of certain individuals na hindi mananalo politically at kailangan ng gobyerno. O kailangan ng kongreso. Kaya, depende sa percentage ng nakuhang boto ng particular political parties. This will correspond to the number of individuals that can be appointed to Congress. Kaya the bigger you are in terms of electoral votes, the more you can appoint inside.
Sec Bert, with the last 1 minute, baka may gusto po kayong idagdag sa mga nakikinig sa ating programa. Ay, wala naman, kundi ako, dapat katulad ko, natututo na ako ng marami. No? Mas naunawaan ko yung dapat gawin sa mga sitwasyon na nakikita natin, na na-encounter natin sa pangangampanya. No? Kaya ako, maipapayo ko sa mga kababayan natin, kung hindi nyo man mabago, kung ang pagkampanya naman ng mga politiko ay hindi nyo nga kayang i-refuse yung mga temptations na nandyan, okay lang. Pero sana matuto. Maunawaan natin, matuto tayo para next election, baka sakali. No? Ay wala naman titigil sa atin. Ako ngayon, hindi na ako titigil sa pagkakampanya. Kasi marami akong natututuhan at marami akong naituturo. So salamat sa opportunity na nagagawa ko yan ngayon. Okay, so maraming salamat po kay Secretary Bert Gonzales at sana po may bagong umaga na darating pa 2025, 2028 and beyond. Well, that's the full hour for us. This is Eric Espina for Politics and Beyond. Mayong gabi kaninyong tanan.